dinhi sa atoa sa gingon sa atong mahal nga barangay captain nga atong i-preserve ang kalinaw, wala magitay problema dinhi sa ingan kay Katoliko, Aglipay, Protestante, mga peace loving citizen man na siya ng mga kaigsuonan, di ba? Naghatag kong talk dito sa Ulutanga nga area, kinalagi kong na-bodyguard. Muadto ko sa mga kapilya na ako'y bodyguard nga sundalo sa likod kay delikado man dito bandahan, no? Paingon sa Cotabato, so moingon din ang pari pagkato na ko, Brad, maghatag kang talk sa mga kapilya na kay bodyguard. Kung nakuyawan ko dito kay na ako'y bodyguard isa, muagi mi atong mga baryo nga 90% dili mga Kristiyano, makaigsoon ang Muslim. Lingi ko sa kong bodyguard, matay. Duha ra man ni kabuok nga gining among giagian. 400 kabuok ang among giagian. So dinhi mga peace loving citizen, kung kita dinhi sa ingan, no, mga Katoliko, Aglipay, Protestante, Evangelical, no, mga peace loving citizen na siya, dili kayo na siya tensyonado. Amen. Dili kayo siya tensyonado kay kini nga mga simbahan, mga Trinitarian pa, no? Father, we believe the one God existing in three person, the Father, Son, and the Holy Spirit. So dili kay ta delikado. Ako naka-experience ko niya na kay nakahatag man kong mga talk sa Basilan, sa Cotabato area, sa Buanga area. So naagid kay bodyguard. So karon wala tay bodyguard kay malinawan man ni atong barangay. Amen. Palapakan nato si Lord. Motong dito sa Palawan kay kapistahan man nagmili ang pari. Niingon ang pari nga kining inyong patron sa buhi pa ni maluluyon kay ni matinabangon. Nakuyawan ang sakristan mayor. Matinabangon muning na santo siya kay matinabangon kay ni siya. Maluluyon. Iduol ang sakristan mayor, padri. Ang pista na to karon Santa Cruz. Ingon ang pari, maubaw man ka magsulti ng Santa Cruz ni. Ningon ang pare, sa wala pa ni siya putla mga igsoon kining kahoya, daghan kay nakapasilong sa iyang landong, nakalusot gyapon ang pare. Kay sa wa pa ni putla ning kahoya, daghan kay nakapasilong sa iyang landong, kay may na niyang humili nga sa buhi pa ning santusa, maluluyon kay ni matinabangon, nakuyawan ang sakristan mayor, ni doon ni hagawa sa sakristan mayor, padli. Santa Cruz man atong gipistan siya, maubaw man mag-istorya. May kabalo kang pitinaganang misa kada adlaw sunod-sunod niya. Wag yung ka mahatag og pindot nga Santa Cruz din atong pista. Ang Santa Cruz, ang kasaysayan, ang katong lubnganan ni Jesus sa Jerusalem, gitukod to siya ni Reina Elena, ang inahan ni Emperador Constantino sa tuig 326. Sa diyang kay si Reina Elena usa man siya kakatabang niya unsa ka pagkaunsahan nga si Constantino nahimong emperador sa Roma. So nahimo siyang Reina, ang una niyang gihimo ni bisita siya sa Jerusalem, gipangita ang true cross. So pag abot dito sa Jerusalem, ang kantong Kalbaryo gipangtambakan na to og bato. Kaya ang mga Hudiyo wala man mutuo nga si Kristo Misaya, para mawagtang ang kasaysayan, ilang gipangtimong basurahan ang Mount Calvary. So sa diyang na Kristohano na si Constantino, ang emperador sakop nila ang Jerusalem, si Reina Elena nga usa ka Kristiyanos niadto didto og gilimpyuhan ang bukid sa Kalbaryo. Kay ako nakaadto man ko duha kay gayon. So gipalimpyuhan niya ang bukid sa Kalbaryo o gipangita ang tulo ka cross. Mao to nga nakakita gid sila dito og tulo ka cross. So nagplano sila karon unsa may ilahang ilhanan asa ang cross ni Kristo kay tulo man. So nagampo sila sa Ginoo uban ang obispo sa Jerusalem na ay babae dito nga masakiton na paralyzed
niya ilang gi ampuan na asang dapita nga cross na inighikap niya maayo siya motoy cross sa Ginoo. Kay tulungan to ka cross sa kawatan, cross sa Ginoo o cross sa tulisan. So paghikap sa katong na paralyzed nga babae sa tunga nga cross, naayo siya. So dito ni desisyon ng simbahan nga kadtong cross nga na sa tunga, mao gyud to ang cross sa Ginoo, the true cross of Jesus. Manasukad niya to gipabarog ang dakong katedral dito sa lubnganan sa Ginoo. Gitawag siya the sepulchre hangtod karon na ang nagbantay mga pari nga Katoliko mag-insinso kada 15 minutos, musulod ang mga paring Katoliko, sunod paggawas mupuli ang mga pari nga Armenian, sunod mugawas mupuli ang mga pari nga Orthodox, sunod mugawas mupuli na pud ang pari nga mga Romano. No, so dito sa lubnganan sa Ginoo nay tulo ka hug-ong sa mga pari Armenian. Kanang Armenian mauna ang mga Kristiyanos nga nahimong Kristiyanos pinaagi sa pagwali ni Apostol Santiago. No, nakita sila Armenian. Ang kadtong mga Orthodox mao tong mga pari nga nahimong Kristiyanos pinaagi sa ministry ni Apostol Andres, igsuon ni Pedro. Ang Romano Katoliko kadtong mga nahimong Kristiyanos pinaagi sa ministry ni Pablo o ni San Pedro. Malang ato karon diyang parokya at Parish of St. Peter and St. Paul. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we celebrate the feast of the Holy Cross, help us to appreciate the beauty of the Catholic faith, to understand our brothers and sisters who are non-Catholic, to always open the door of those who want to return. By the power of the Holy Spirit, we ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Makaigsunan, introduction pa to. Amen? Mainom sa kuha, kay giuhaw man ko. Aniya, dayon, daghan karon mga bisita gikan sa laing lungsod, wala pa sila nakapanihapon. Kaya niabot sila diri alas 6, alas 5, wala pa sila kapanihapon. So ilan nang giagwanta-agwanta karon diyan nga, di na kay maklaro ang tao na sila diya sa luyo, di ba? So ang tagaingan kay dugay man mo nito nga ang punishment inyo nang papanihaponon karon sa di pa sila muli. No, kay kamo may late. So dapat katong mga nagikan sa laing mga lugar ni abot ri alas 5 alas 6 mao bay panihapon, dapat inyo ginang pakanon isip bayad-bayad sa inyong dugay nga pagtunga dinhi. Mo na gitawag reparisyon. Hulipan nimo ang mga kakulangon. Kay ikaw'y tagaingan dugay ka nito nga ang mga bisita alas 5 pang niabot wa pay panihapon. Ang aron mahulipan nimo ang imong kakulangon nga late ka, imo na sila papanihaponon. Mo na reparisyon. Ato palakpakan ang atong Ginoo. Praise the Lord. So, dinhi ani ako'y tulo ka libro nga gidala. Kani siya Biblia niya, kaning usa history of the church. Gamay ra ni siya, pero kung imo ning basahon, mahibaw-an nimo ang nahitabo sa simbahan sukad ni Jesus hangtod karon. Muni ang summary of the history of the church. Mabasa ra ni nimo tulo ka adlaw. Tulo ka adlaw. Pagkaman nimo basa tulo ka adlaw, naa kay overview sa panghitabo sa simbahan sukad kay Kristo hangtod karon. Basa lang kani, pila ra man ka page. 127 pages ra. Diba? Niya kaning usa katikism, mo ni official teaching sa Katoliko. Dapat ang tanang Katoliko magbasa ani. No? Ngano mahimo man kang nurse, mahimo kang engineer, basa man ka sa mga libro sa engineering. Ni ikaw Katoliko ka, wa ka magbasa ning libro sa Katoliko, ngano nahimo man kang Katoliko? No? So dapat mo basa ka aning katikism. Amen? Asa man ni orderon? Sa Lazada. Mo pop up ni sa Lazada, tag 610 rin ni sa Lazada. Ihatod pag yun diri, mga igsuon. Kaning Bible, mga gihapon. Palit din sa Lazada, kani 800 ni siya. Naa din niya mga teaching sa Catholic Church, no?
gi-explain niya. Matag pages nga naay mga kuan gi-explain niya. So dapat kitang Katoliko ang learning man good kung maminaw mo na ako karon 10% ra. Pero kung kamoy mo basa ani 90% inyong ma-learn. Amen. Listening to a preaching atmosphere, you learn 10%. But kung ikaw mismo ang mubasa ani, ang ma-learn mo 90%. So dapat kita mubasa. Amen. Palampakan na to ang Ginoo. So nilingtap na akaron, mayon lagi sila no nga kay ako kami na tao maging may protestante pero wala magpasabot nga dili na mi ganahan sa protestante, nagpasalamat mi kaming pamilya nga natao mi sa protestante, nagsige mi basa Biblia. Kay dito sa among pagbasa og sige sa Biblia, dito na mo na-diskubrihan na ang mga doktrina sa simbahang Katoliko pinasubay sa Biblia. Amen? So we are grateful that we are Protestant by background. And we are thankful of our conversion. Amen? Okay, palapakan na to si Lord. So, wala nang pasabot nga, Katoliko na pa rin suko siya sa, wala. Grateful mi nga, niagi mi, kaya akong mga igsoon, mga pastor o pastoranan. Akong papa, pastor, debater, maikay mo debate akong papa. Inig-ingon sa Katoliko nga, maluluyon ang atong inahan si Maria. Tubag din akong papa, isa may maluluyon, ang inahan o ang apuhan. Pildig yung Katoliko kay ang mas maluluyon mga apuhan kay matuog ang apuhan kanang mga lola nga wa na ngipon ana man matulog. So umingon ang Katoliko maluluyon ang inahan si Mama Mary, tubag din ako papa asay pinakamaluluyon ang inahan ug ang apuhan. Pildig yung Katoliko kay mas maluluyon mga apuhan. Kay ini katuog sa apuhan magsige magsampi siyang apo. Motong sa protestante pa mi daghang kay mi Katoliko na convert kay pildi man kay isa man mas maluluyon ang lula ug ang nanay. Mas maluluyon yung lula kay ining matulog ang lula. Kadungog ka nga ang imong mama natulog nagsampit og anak. So di ba? So ako mga igsoon, kami wala kita mi plano nga mahimong Katoliko. Kaya ang ako ang magulang pastor, naminyo pastora, ang akong magulang nga pastora, naminyo po pastor. Kisa may maguna-una na mahimong mga Katoliko. Yang ako sang among kamangurang igsoon, pastora, naminyo pastor. So kami mga magsuon, pastor, minyog pastora, pastora, minyog pastor. Kay dito sa among Bible School, ang among patakaran, kung pastor ka, priority gini mo ang pastora. Amen? Sekondary lang ang mga maestra, mga nurse, sekondary lang na sila. Pastor ka. So kung pastora ka, priority ni mo ang pastor. Ya, kung ikaw pastor ka, wa kay nauyunan dito sa mga naong sa mga pastora, musulat ka og pagpahibalo sa imuhang permitor nga mga pagtugot nga makapanguyab ka. Kay dito sa mga nakita nimong pastora, murag dili ka komportable sa ilang mga naong. So mangita ka dito sa gawas, so pahibalo ka. Mo tay among Bible School. Unya, kato nga prinsipyo correct ba to siya? Correct. Dapat yun siya nga, kung ikaw naa ka sa kanang nurse ka, dapat ang imo pong banahon nurse pod. Para nga dili mo lagyo. Kung maestro ka, maestra dapat kung maestro ka, maestra po yung pangasawon para duol ra mo layo sa tentasyon. Amen? Kaya kung maestro ka, ang imong asawa nurse, nagsikuyog-kuyog ang doktor, muliwat ang inyong anak sa iyang kakuyog nga doktor, di ba? So kung naasya sa medical profession, dapat mo uyon-uyon ang inyong pagpangita sa kapares. Manang kita karon sa mga ulitaw, kung sa may imong profession, dapat mao po ng pangitaon imong babae, kung teacher ka, teacher pod. Kay aron layo sa tentasyon, labi na karon duol kay ang tentasyon, labi na itong mga lalaki nga ang atong mata wala man matiguang, lawas sa man nato may natiguang mga igsoon. Amen? 5 ka ng tiguang, naglakaw ang tiguang.
Nakasugat man siya guwapa. Tindog siya kalitoy, good morning. Imbis ka bako-bako na to siya. Kalito tuyada na kay nakakita mo siya guwapa. Pagsaylo sa guwapa, balik mo siya bako, ana. Oh. So, wala siya mga kaigsunan ang mga panghitabo. Now, wala gid ko mo apli sa Katoliko kung walay gitawag divine intervention. Katong giingon ni Brother Rinan kahina nga kay wala may mauyon sa Protestante katong nag-ecumenism na. Kabalo ang mga Protestante ani katong ecumenism nga mag-meeting-meeting na ang mga pastor sa Protestante o mga pare. So ang akong papa wa mahimuot kay kung saan nimo anak pagka pangabig sa Katoliko nga nag-meeting-meeting naman ang pare o ang mga pastor. So nagtukod mig among sikta. Motong ako'y nagtukod, ako'y nahimong founder. Para amo ang pagka conservative, amo ging kapadayon ang pagpangmartilyo sa mga santos. Kay kining mga wala may aglipay mga martilyo santos, mga Protestante dili man. Ila na nang iuli sa simbahan. Pero ang mga pag-o karong mga sikta, martilyon ginang santos. Mga dating daan, mga Iglesia ni Cristo, aggressive na sila. So, gawas na napay mga sikta nga aggressive yung kayo. Pero ang mainline Protestant, dili kayo. Amen? Ay magsilingan lang, magkakumpari lang sila, mga silingan sila, so di kayo. So, naabri ang akong pangunauna sa Catholicism. Sa diyang namu ako mga santos, pag abot na ko kay Mama Mary, pag tanan ako sa ni Mama Mary kay naluoy man ko mga igsuon. Mura nabuhi ang naong ni Mama Mary, mura ko gikulbaan. Nya kalit kay man iniingon nga, nganong suko man ka sa larawan sa akong inahan? Akong giribyok, in Jesus name, bahawa Satanas. Giribyo na kayo, akong nauna, tingog to ni Satanas. Ningon na po nga, naabay inahan si Satanas. Nakuha may nakuha may, nangita ko, kisa kaya kung himong inahan na ni Satanas, no? Tanaw na ko, mag-iinahan si Satanas. Madunggan na ito na ko itong mga badag asawa mag-away, yawa ka na, oh. Pero wag inahan si Satanas. Until sa sige na kong pamalandong, kung katong minsahi, gikan ba kay Satanas o gikan kay Jesus. Ako yun naklaro nga, ang maong minsahi, gikan kay Jesus, kay si Jesus man ang naay inahan, si Satanas ba may inahan? So katong ako siyang gidawat na it was a message from Jesus. Nawala ang akong struggle. O dito ko nisugod pagpamalandong nga akong giisudyuhan ang history sa simbahang Katoliko. Kay sa una manggod sa pastor pa mi, ang among doktrina Bible alone. Pag dili mabasa sa Biblia, dili tinuon. Muna among doktrina. Ang nahisulat lang sa Biblia, maoy tinuod. Kung wala sa Biblia, dili tinuod. Yan ay mamutana nga, kanya pastor, kanang imuhang apelido, wala man sa Biblia. Wala na ilabot. Apelido. Nagani si awang ng Katoliko mamutana nga, unya, kay ang naisulat lang ka sa Biblia mo'y tinuod. Niya kanang imong apelido, pastor, wa man na sa Biblia. Giyon sa man imo pagkakumbinsiya nga tinuod ang imong apelido, wala na ilabot. Kaya atong gisultihan ang Biblia ra. So, ang kanang theory nga Bible ra gyud. Pag wala sa Biblia, mali. Unya karon kay kining ingan, hinunangan wa man ni masulat sa Biblia. Mga wakwak dahil napuyo aning dapitan. Wa man ni masulat sa Biblia. Ang igsoon. Ano nito man ta nga tinuod ang ingan, tinuod ang hinunangan. Mabasa ba na sa Biblia? Wala tay mabasa sa Biblia. So ang logic nga ang nakasulat lang sa Biblia mo'y tinuod, dili tinuod. Ang atong gituhan nga ang tanang nakasulat sa Biblia, tinuod. Apan dili ang tanang tinuod nakasulat sa Biblia. Amen. Palakpakan ako ang Ginoo. Nga naman, kay ang eroplano nasulat, nasulat sa Biblia eroplano. Nga pagsuwat ng Biblia, wala pa may eroplano.
Wala gani nasulat sa Biblia ang microphone, kaya ang microphone na invento ni sa tuig 1876. Ang unang paggamit sa microphone sa tuig 1877. Sa wala pa ang microphone, naana ang simbahan Katoliko. Mabito na ang mga simbahan sa Katoliko, na sila'y pulpito ka na makaraan sa kilid. Kay ang pari, musaka dito, ato dito magwali nga. Mga igsoon, wala pa may microphone. So before the invention ng microphone, naana ang simbahan Katoliko. Amen? Mabito na ang atong mga simbahan, mga katedral, hagub-hub. Kay wala man na-design sa pang-microphone. Kana atong mga katedral sa Cebu, nga wala man na microphone sa una kanang Santo Niño. Muna, mga tiguang dito magmisa, di makadungog. Ang Ginoo, manaka ninyo. Sige lagi, yang mga tiguang. Wala man sila kadungog. Kamu makadungog mo, buhay microphone. Amoy nadunggan. Mo sa ito sa una, sa wala pa na-imbento ang microphone, ang mga tiguang dito sa Luyo, sige misa ang pare, sige sa rosaryo ang mga tiguang, kaya waman ito kadungog. Labi pa gito mga tiguang nga pungol-pungol na, sige lang yung yango sila, di ba? Kaya, ang simbahang Katoliko, naana sa wala pa ang microphone. Pero ang kadaghanan karong simbahan sa atong panahon, mas una pa ang microphone sa ilaha. Amen? Dili na lang nato isulti, pero kining mga simbahan na nahimo sila, naana ang microphone. Pero ang Katoliko, wala pa ang microphone, naana ang Katoliko. Amen? Palakpakan nato si Lord. Ano sa na-invento ang microphone? 1876. Isa nag-invento si Alexander Graham. Ang unang paggamit sa microphone in the year 1877. Karon kinsa may nag-authorize sa atong kalendaryo. Ang gigamit nga kalendaryo sa atong panahon, Gregorian calendar, is a Catholic calendar. Authoritatively approved by the authority of the Pope. Kini nga atong kalendaryo. Gi-approve na ni Gregory di 13 sa tuig 1582. Iyang gipa-update ang Julian calendar nga hinimo ni Julius Caesar 50 years before Christ. Iyang gipa-update nilusot ang Gregorian calendar, authoritatively approved by the authority of the Catholic Church. So, bisan gani ang Gregorian calendar, ang calendar yung matong gigamit, Katoliko ang nag-canonize, ang nag-approve. Karon, mabiya ka sa Katoliko. Kalendaryo na magyapos Katoliko yung mong gigamit. Maghimo tagag imong kalendaryo para way samok. Niya na pa yung may kayo mo kurihir. Kayang tinur na pagsimba sa badu gayon. Murag kurik mo kurihir. Pero ang ilang gibasyan kalendaryo sa Katoliko gihapon. Kinsa man kang mo kurihir sa Katoliko na sayop ang pag-ihap sa Katoliko nga di man ikaw tag-iyas kalendaryo. Manay dapat di mo naon-naon. Sila ra ba'y makasulti murag yung kurik. Manako. Niya ako kay Joker man ko. Pastor, sa di pa ka mangurihir sa Katoliko, paghimo sa imong kalendaryo. Sige, pangurihir sa Katoliko niya, ang imong gibasyan, ang kalendaryo gyapon sa Katoliko. Niya, di na kuno sila Katoliko. Kasi may kalendaryo ilang kisapit dito, anang ilang mga Gregorian, Korean calendar, ilang kalendaryo. Ang kalendaryo, Gregorian calendar, Korean calendar, Chinese calendar, kuwan kanang Hinduism calendar, Buddhism calendar, Iran calendar, Coptic calendar, Byzantine calendar. What is commonly used calendar in the world? According sa Google, Gregorian calendar, the calendar that is approved by the Catholic Church. So makita nato nga ang simbahang Katoliko mao gyud pinakainahan nga simbahan. Amen? Hangtod na niabot ang mahal na itong kaigsunan, mga aglipay sa tuig 1902, ang UCCP na purma sila 1948, ang evangelical na purma sila mga 1950, pero ang pagsugod yun sa evangelical 1830. So makita na ito nga, nagi sinugdanan.
o ang katolikong simbahan maugi pinakauna. Muna ang katoliko karon ay gitawag synodality. Dili nato awayon ang mga dili katoliko. Ato ra silang amiguhon. Kay aron dili ta magkaguliyang dinhi sa ingan. Amen? Total, Trinitarian naman gihapon sila. So dili kay na dakong problema. Ang dako natong problema ang mga kaigsoonang Muslim kay anak man ka sa Muslim mo. No? Pero kung dili ka sa mga kaigsoon natong mga Protestante, dili kay sila sa open-minded. Pareho nato. Pero kadto ka sa mga dapit nga Mindanao, Maguindanao, that is very dangerous. Kay ang Marawi, nagmisa sila, gilabay bomba. Ang Hulo Cathedral, gibombahan. Ang Cotabato, gibombahan. Ang Davao Cathedral, gibombahan. Dili, wala pa na mahitabo sa tuwa. Kay mga buutan man, bisan pag dili sila Katoliko, mga buutan man sila. Pero dapat kitang Katoliko na hibalota sa atong history. Amen? Oh. Nga naman yung Katoliko na naama mo yung mga santos, tubag! Sa nami mga santos, kaya ang Katoliko, dugay naman kayo, 2,000 years naman ang nami mga santos. Yan ka na inyong simbahan, kay bago pa man ha, manang wala mo'y santos, correct na. Kay bago pa man mo, buhi pa man ang inyong mga founder. Lisod sa gimuan ni mo nag-isatuan, naglakaw-lakaw pa man na diha, di ba? Amen? O, palakpakan na ito ang Ginoo. So, mana nga, wala sila yung mga santos, kay bago pa man. So, kitang Katoliko dapat understanding regulta. Sa Biblia, dili pagkaon ang dugo. Ano mong Katoliko ni kaon mong dugo? Tubag! Ang tubag. Kaming Katoliko, wala gibinikaon dugo. Ang among gikaon, dinuguan. Sa Biblia, wa kay mabasa nga gidili ang dinuguan. Ang gidili sa Biblia, dugo. Kanang dugo nga prisko. Kung nakakita ka dinig tiguwa nga Katoliko nga giinom niya ang dugo sa baboy o baka, delikado na say wakwak din sa ingan mga igsoon. Kanang magwakwak magabi, kana siya nagyud na kay iya man giinom ang dugo nga prisko. So ang dapat kaunon sa Katoliko, dinuguan, giluto nag-ayo. Mo na sa Biblia wa kay mabasa nga gidili ang dinuguan. Ang gidili dugo gyud. Kaya kung nakay nakita dia imong classmate gahigo og dugo, delikado kay na. Ay kumpiyansa na mga igsoon, no? Mutanaw ganina nimo likay gyud kay delikado gyud na ba? Oh. Unya, dapat kitang Katoliko kalma. Dili na to dibdibon ang mga istorya. Kay Mother Church man ta, ang inahan is always understanding. Amen? Wala inahan makiglali sa iyang anak. So the mother is always understanding. Ang Katoliko, kalmar gigay ang Katoliko. May din Katoliko, sige lang. O ginuor gyud po ng inyong gituuhan, okay ra. Amen? So atong giskutan karon ang microphone. Wala pang microphone na ang Katoliko. Ang kalendaryo, ang Katoliko mo ay nag-authorize by the Papal Bull by Gregory XIII in the year 1582. Una, ikatulo, na makita natin simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko, dili gyud judgmental. Muna makita itong beauty simbahang Katoliko. Huwag kayo makadungog ng mga ng pare. Kana sila maimpirno. Kana sila gitaray malangit. Nibir gyud takadungog sa pare. Nibir gyud takadungog sa obispo. Kay ingon nga inahan nga simbahan, dili gyud tamang musga. Amen? Ang Ginoo ray makaingon kinsay mo adto sa impierno, kinsay mo adto sa langit. Kita iampo ra gyud nato nga ang tanan malangit. Manang sa divine mercy ang atong pagampo, Ginoo, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Kaluy kaming mga Katoliko, apil sad ang mga dili Katoliko. Dili kay nga atong pagkampo, Lord, kaluy kami mga Katoliko, Lord. Ayaw iapil ng mga dili Katoliko, Lord. Pagkaway po ango din tawhana mag-ampo. Dapat ang atong pag-ampo kaluyi kami, Lord, apila po itong dili Katoliko. Amen? So sa divine mercy gitudluan ta nga, have mercy on us Catholic
and all the whole world appeal ang mga dili Katoliko. So para nato ang kaluwasan walay limit, buhi ug patay. Nguta na sila ngano mong Katoliko nga iampo man ninyong patay. Ang tubag iampo gyud kisa buhi pag gani piti nimong ampo, karong patay na di na nun nimo iampo. Kato nagtinga-tinga na nga hapit na mamatay, Lord, maluoy ka Lord. Karon nung patay na di na nimo iampo, mas iampo nimo kay namatay na. Di kami ko nga, sorry love, di na ka na ko iampo kay patay naman ka. Mubukad nung mata na unsa to. So nag-ampo ta sa Ginoo sa patay. Salamat Lord sa akong lula nga imong gigasa sa akong kinabuhi. Salamat Lord sa akong asawa. Katong mga biyudo na, thank you Lord nga gitagaan ko nimong asawa bisag patay na karon akong asawa. Kung wala pa ang akong asawa, dili ko ingon ani. Tingali mura ko wakwak din sa ingan kung walay asawa nagatiman ako. Amen. Mura ko gold apple din sa inunangan kung way asawa nagatiman ako. Amen. Munang kung lalaki ka na kay asawa, palangga pag imong asawa. Kay gasa na sa Ginoo. Kung magyaw-yaw imong asawa, pasalamati ang Ginoo nga naapay nagpakabana nimo. Amen? Hinay man mo mutuba. Magyaw-yaw na imong asawa, salamat Lord, naapag yung nagpakabana sa kuha. Gusto ka din na maghilom na imong asawa? Ha? Gusto din mo manahimik na imong asawa? Pagkaway puangon ding banahan ni, no? Pasalamatan ni Ginoo kung nagsaba-saba pa gani imong asawa. Thank you Lord. Buhi pa siya. Amen. Palakpakan nato si Lord, no? Oh. Nga ikaw po babae, pasalamatan nimo nga gihatagaan ka sa Ginoo bana. Bisan karon idara na imong bana di nagyud kay attractive pareha sa una sa 19 years old pa makita kini imong bana murag muluag ang imong dughan. Nya karon nag-edad nag 77 makalitan nimo tanaw imong bana ug makuyawan man ka mga igsuon, no? Manang kitang mga lalaki, bisag idara na ta, imintin gyapon nato atong kagwapo. Ang tuping nga army cap ato gyapon imintin. Para dili makulbaan atong asawa ug motanaw sa atoa. Amen. Wa man mutubag ning uban murag di wa man sila magkauyon sa akong gisulti. So, pasalamatan nato ang Ginoo. Pasalamatan nato Ginoo ngani sa kining ka Katoliko wa ni ayo una na to wala ni abot ang Katoliko sa Pilipinas unsa man ta karon mga pagano pa ta natay mga anting-anting mga bakos ana nay mga kubul-kubul unsa nga kani ang anting-anting gitudluan siya orasyon i-memorize ni unya ug naay mga lampinig huy pa imo ning i-memorize then huy po nimo to lampinig para di mamaak iyan ang i-memorize ang iyang orasyon. Pag huyop niya sa lampinig napungaw ang lampinig pumahit siya sa lampinig lagot kay siya asa man tong albularyo gatulo sa kuwa ng hubag niya. Mana nga, kung wala niabot ang simbahang Katoliko, pagano ta karon natay mga anting-anting kubul-kubul. Kung pusilon di madutlan, gilngig kayo. Tigpason dili madutlan. Siya namatay lagi to sa gipuspusan. So pasalamat sa Ginoo nga niabot ang simbahang Katoliko sa Pilipinas para mo edukar nato sa atong Kristohanong pagtuo. Amen. Palakpakan nato si Lord. So kung ikaw na kay bana karon, pasalamatin Ginoo, thank you Lord, gitagaan ko nimong bana. Matulog gani imong bana, sudlay-sudlaya ang buhok sa imong bana, no? So niya, gamay na malagbuhok brother siya, sudlayan lang mo ihapon bisag gamay na lang ang buhok. Ikaw mangita gigaglusot ba sa una sa bata pa na sa 19 years old pa na, perti nimong sudlay-sudlay ang iyang buhok. Karong senior citizen na,
Kasagdahan lang nimo nang iyang buka kalkag kay. So, the beauty of the Catholic faith. Kunya, ang Katolikong simbahan, kita duha na lang kanasod karon ang wala ni approve sa divorce. Ang Vatican na lang o ang Pilipinas. Ang tanang nasod sa kalibutan, apil ang mga Muslim country, approve sila sa divorce. Na kung dili nakaganahan sa imong asawa, pwede na nimo i-divorce. Pero din sa doktrina sa Katolikong simbahan, ug wa nakaganahan sa imong asawa, antusa. Muna magsigitag balik-balik sa adlaw sa Biyernes Santo ang pag-antos ni Kristo sa Kalbaryo. Kay gitudluan ta nga kung dili nakakomportable sa imong asawa, sa imong bana, muna kari gitawag panahon na sa pag-antos. Amen? Inigtan ni mo sa imong asawa, makuyawan naman ka. Sa una ka itong bago pa inyong relasyon, uyab pa mo, makita ang gini mo imong uyab, Janice, hello. Musta naman ka? Anak din ka? Nakakain ka na? Nya karon tiguang na. Hoy, Gloria, ang imong tawag sa na, Janice. Karon pinabundak na. Janisa. Yeah. Ang mga babae sa mutawag sa ilang uyab sa una. Ang Gregorio, ang ilang tawag, George. Oh. Karon tiguang na. Huy, Gurio! Gurio naman na. Tiguang na. So, ang simbahang Katoliko niingon nga human sa kalipay, kasakit. Human sa kasakit, himaya. Muna ang kinabuhi sa kaminyoon, sama sa Santos nga Rosaryo. Kalipay, kaguol, o himaya. Kung ikaw human sa inyong kalipay, human ninyo kasal, malipayon kayo, makay mga batano ang paman mo. Pag sugod ng kidaran, sugod ng kasakit. Kung imo gid siyang nagunitan hangtod sa kamatayon, muna to'y misteryo sa himaya. Nga, until the end, wag gid mo nagbulagay. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. So, walang wala gid ka sa divorce. Ang atong kanta gid sa Katoliko, hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Ang mga dili Katoliko ang ilang kanta, please release me, let me go. Pero nag-emphasize gyapon ang mainline Protestant, evangelical ang UCCP, nag-emphasize gyapon sila sa importante sa kaminyoon, pareho sila sa Katoliko. Ang kini mga bagong sikta karon ang ni-approve sa divorce. O, dili nakaganahan, pwede na nimo i-divorce. Pero sa ato ang doktrina, dili. Amen? O, imong tanawon karon ang imong uyab na kumabot man ang panahon na dili na siya attractive, distractive na siya. Lord, tagai ko grasya nga dili na po siya kaligdan. Amen? Palakpakan na to ang atong Ginoo. The next point I discover, brothers and sisters, is the history of the Catholic Church. So, niadtog yun ko sa Hulilan. Pag adto na ko sa Hulilan, nakita na ko dito nga, ang balay ni Jesus o ni Mama Mary sa Nazaret, hangtod karon usarag yun kabuok Katoliko, usarag yun kabuok simbahan na nagtindog dito sa balay mismo sa atong Ginoo sa Nazaret, o walay lain kundili ang simbahang Katoliko. Amen? Palakpakan na to si Lord, no? So until now, sa Nazaret, sa gitawag niya the Holy Family Basilica, pinakadako nga katedral sa Hulilan, ang katedral dito sa Nazaret. Then dito nagpuyo si Jesus, si Mama Mary at si San Jose. Kung makaadto ta karon, may bulong ta kay usa gyud kasimbahan nagbarog dito, simbahang Romano Katoliko. Mo bitaw na nga pag-abot sa Biyernes Santo, ang tanan natong opiring sa Biyernes Santo, ato nang i-forward sa batik sa Roma, kay gamito na dito sa pag-maintain sa mga historical churches sa Jerusalem. Amen? So kadtong mga contribution nato sa panahon sa Biyernes Santo, ubang mga Katoliko wala makabalo,
ang tanang offering halad sa panahon sa Biyernes Santo ato nang gisubmit ngadto sa Vatican, kay ang kanang maong mga halad gamito na sa maintenance sa mga simbahan dito sa Israel. Muna ang simbahan Katoliko is the custodian sa mga historical na simbahan dito sa Israel. Muna dito ka maingon na Katoliko gyud ang simbahan. Kaysa ang balay ni Pedro dito sa Capernaum, Katoliko man. Pag-adto nimo sa Gitsemani, katong dito nag-ampo si Jesus sa in the garden, the first sorrowful mystery, Matthew chapter 26 verse 36. Naaman dito simbahan Katoliko gi markahan og the Church of all nations sa Gitsemani. So dito na ko nakita nga Katoliko gid ay, pero ako lang gitabuan. Ang akong kauban sa pag-adto dito si Attorney Rupel Banyok, no, usa na siya ka sales manager kan sa DYHP. Nya sa balista man na siya. So pag-adto na mo dito siya sad karon na imo sad siyang Katoliko. So pag-abot na mo dito, nakapamalandong gyud mig ayo. Masalamat ko sa Ginoo nga Lord, salamat nakaani ko sa Hulilan. Nakaani ko sa Jerusalem. Nakaani ko sa Israel. Nakadto ko asa na tao ang Ginoo. Dito sa Shepherd's Church, kadtong dito nagpakita ang mga anghel kay Mama Mary. Umingon ang mga anghel nga karon gabi una na tao sa siyudad ni David ang Kristo nga Ginoo. Kadto dito ang chaplain dito karon na pari Pilipino ang naka-assign. So makita na to ang historical churches sa Hulilan. Nagitawag na siya sa korte of actual evidence. Actual evidence nga ang Katolikong simbahan nagi actual na ebidensya nga maugyoy inahan na simbahan. Bisan tuod wala ta maghusga sa mga dili Katolikong kaigsuonan, apan ang atong kasaysayan nagpamatuod na kita gayud ang pinakaunang na simbahan nga ang kasaysayan nagasukat pagayod sa kakaraanan. Amen. Palakpakan natin si Lord. And then the second one, I discover that the Catholic Church is responsible why we have Bible today. Kung wala ang Katoliko, wala tayo Biblia. Kay sa diya, asa may unang kisa may gitukod sa Ginoo, nagtukod ang Ginoo simbahan o nagsulat siya libro? Wala magsulat si Jesus og libro, nagtukod siya simbahan. Ningon siya kay Pedro nga, ikaw si Pedro, sa ibabaw nining bato tukuron ko nga akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. Wala pa toy Biblia. Unya ni daghan na mga Kristiyanos ang istorya sa Biblia. Si Pope Damasus gisugo niya si Saint Jerome, si San Jeronimo nga moadto sa Bethlehem niadtong tuig 364 hangtod sa tuig 384 aron tigumon ang tanang mga balaang sinulat. Mo nang gipistahan nato si Saint Jerome sa September 28, 29 ato siyang gipahinungdan kay siya hinungdan nganong natay Biblia. Kaya gikomisyon siya sa Santo Papa nga moadto sa Hulilan aron tigumon ang tanang balaang sinulat human sa 30 ka tuig nga paghago ni Saint Jerome. May pauli siya sa Roma, iyang gipresentar ang iyang mga koleksyon nga mga sinulat nga mga libro ug ang Santo Papa kauban sa mga obispo mi desisyon giisudyuhan, giampuan unsang mga libro nga isulat nga ilakip sa Biblia. Asa man na nakasulat dinhi sa Catechism number 120 nag-ingon, it was by the apostolic tradition that the church discerned which writing are to be included in the Bible. The complete list is called the canon of the scripture, Genesis to Revelation. So in the Catechism number 120 nitugan nga ang Katolikong simbahan gayon ang mitigo midesisyon unsa ang mga libro nga ilakip sa Biblia. Catechism number 120. Ari sa Catechism 120. Sayo na kay memorization. Pila lay pag memorize ng 120. Di ba? Pag uli ninyo karon, memorization gid ng 120. Napandol na kalimtan ng 120. Pwede sa kita sa tila.
Asa mabasa nga ang Biblia gitigom pinaagi sa otoridad sa Santo Papa uban sa iyang kaubang mga obispo giistudyuhan unsa ang mga libro nga ilakip sa Biblia. Nya kini karong ebanghelyo kay upat ra man na, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Daghan pa kay ebanghelyo. Ebanghelyo ni Felipe, ebanghelyo ni Judas, ebanghelyo ni Pedro ug ni Tomas, ebanghelyo ni Tomas. Pero kadtong daghang mga libro wala to gi desisyonan sa simbahan na i-appeal sa kanon. So dagdag mga writing si St. Jerome nag-submit na rejected by the authority of the church. What is being approved by the authority of the church is Matthew, Mark, Luke, and John sa books of the gospel. So kadto ubang mga gospel books ang gisubmit ni St. Jerome sa 30 ka tuig niyang pangkoleksyon, dapat masuko ta St. Jerome, pero wala man siya mahimo ana kay it is the authority of the Catholic Church that decide. Dili si St. Jerome ang mag-decide, di ba? Amen? Munang naatay Biblia. So nasabtan nato ang gitawag the history of the scripture. Manang ako as a pastor, nakita nako ang beauty sa simbahang Katoliko. Nga nindot kayo ang beauty. Ikaapat na beauty simbahang Katoliko ang akong nagdiskubrihan. Ang simbahang Katoliko ra gyud ang nagpabilin hangtod karon sa baruganan nga ilhon ang inahan sa atong Ginoo. Ang ubang mga sikta wala na gi-fire out na si Birhen Maria. Pero ang Katoliko niingon yun nga dili pwede nga bulagon ang inahan o ang anak. Kaya ang pag-uyon ni Birhen Maria na ang iyang anak magsakripisyo siyang kaugalingon dito sa cross, in that moment that Mama Mary agreed to the plan of the Father, Mama Mary is already collaborating to the plan of salvation nga pagahimuon sa iyang buktong anak. Ni collaborate, ni participate ang mahal na Birhen Maria. Amen? And Mama Mary's participation cannot be detached to the plan of salvation of God. Dili pwede na i-detach ang participation ni Mama Mary. Nga, moingon din ta nga, Christ alone. Iba ang doktrina ni Martin Luther sa una nga, Christ alone. Wala na, Christ lang yun. But in the plan of salvation, it is not Christ alone. It involves the participation of God the Father and the Holy Spirit. John 3:16, the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. In the plan of salvation, it is not Christ alone. It is the involvement of God the Father and the Holy Spirit. Dito nagsulusulo ras Jesus yara usa. Ang Blessed Trinity is active in the plan of salvation. Very clear in John 3:16. For God so loved the world, kay gigugma pag-ayo sa amahan ng kalibutan na tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga tuo kaniya dili mamatay kung dili may kinabuhing walay katapusan. The participation of God the Father cannot be detached to the working mission of the Son for our salvation. Dili pwede nga iditas na to ang God the Father magwalit ang Christ alone dinhi. Amen? Yung say kita mga Katoliko kayo matinibawan. Christ alone. Yes. Dapat may ka nga, asa naman ang God the Father na nakaramdaman kung Christ alone? Oh. Asa naman ang Holy Spirit? O sa inyo ni Mama Mary, ingon ang anghel. And do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. Mama Mary answered, saan pakita po ani wala mong kuibana? Ningon ang anghel, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the Son of God. So sa plano sa pagpanluwas, is not Christ alone. The Holy Spirit is active even in the conception of the Savior of the world. Amen? Ni participate ang Holy Spirit.
Unya karon magwali kag Christ alone, asa namang Holy Spirit ana? Muna nasa kari grupo nga digawas aron ma-justify ang Christ alone doctrine, mingon din sila nga oneness sila. The Father is Jesus, the Son is Jesus, the Holy Spirit is Jesus, to justify the Christ alone theory. So muna na oneness, kasi may mga oneness din Jesus Miracle Crusade, Pastor Kibuloy, mga oneness na sila gikan United Pentecostal. So ang ilang doktrina Christ alone. So muna nga sa ato ang mga Katoliko dapat doon na tayo klo. Pinangga man nato makaigsunan dili Katoliko pero dapat kabalutan mo tubag. Usa man pa kay mo ng Christ alone, naaman ang God the Father. Ang panganong gipadala ni iyang bugtong anak para magluwas ka nato tungod sa gugma sa amahan. Nya karon magtudlo ka nga ang kaluwasan Christ alone. Asa man monolog di na si Sierra. Oy, good morning. Tubag siya. Good morning. Monolog di na. The story of salvation is not a history but a monologue. It's not a monologue. It is a participation of the Blessed Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. We love them, but we will not compromise the truth. Mahal na to sila. Apan dili na to pwede nga ibaylo ang kamaturan. Dapat nato silang pahinumduman sa kamaturan. Mana ako as a pastor, palangga gyapon ako daghan ko amigo nga pastor. Gani na ako'y swimming pool sa Cagayan. Ang tanang pastor libre, way bayad. Basta maligo ang mga pastor. Kung na ako dito, libre pag yung pamahaw. Ningon ang mga pare, niya kami brother, kung libre ang mga pastor kami, mas laban nag imong libre father kay pare man mo. So I can still talk with the pastors, no? So ikadua nga akong nasabtan kay Mama Mary, ganiya gisgutan nato ang Holy Cross. Ngano nga importante kay ang cross? Tungod kay mauna ang simbolo sa atong kaluwasan. Para karon ulan-ulan na dagko naging dagom. Inigsakay nimo sa eroplano, mo itom na gani ang dagom, magkiling-kiling na ang eroplano. Niya mayo din ang piloto sa mga oras na ito. Makaranas tayo sa pagkaub sa eroplano. Panatiling siguraduhin nakaupo sa mga upuan habang nakakabit ang sinturong pangkaligtasan. Mutiuro ang eroplano. Ang Katoliko mamuros dayon. Niya ang dili Katoliko kay bawal man manguros. Pag tiurok sa eroplano. Yan ay tiguwa nga ako na ito pag-ikas labaw. Murag di bangga ang aeroplano, piti madako ang dakom. Pagkakuyawa lagi na akong naigsoon. Ningon ang aeroplano, ngayon para tayong maranasan na parang nakalipad ang aeroplano, parang nasa rock road ang ating sitwasyon ngayon sa himpapawid. Ganun dako kayong kwan. Susang tiguan ako dito kay, ang katong tiguan kay bagong di siya na-convert sa kwan, sa Church of Christ. Pag tiurog yung boom, hapit siya makapanguros. Nahinumduman niya nga, nabunyagan naman din siya. Giala na lang nga. Ang Pilipinas, grabe man ka, kung dagko kayong kuwan, makaayon ka Lord, kung makatugpal ng eroplano, isayon ako Lord, musimba na ko Lord. Kanang inyong bana nga bugoy-bugoy, di ba nimba? Pasakyan ng eroplano ka ng tingbagyo, di ba? Lord, musimba na ko Lord, basta makakuha niyo. Kanang inyong bana palahubog kayo, palitin ng ticket sa eroplano ka ng tingbagyo ba? Butang gila dito, ano? Pag abot na diri sa hinunangan, simba rin na, sayo kayo na ito, simba magluhod pa na dito.
So the sign of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Muna nanguros ta kay mao kini ang simbolo sa atong kaluwasan. This is the unchanging and eternal symbol of our salvation, the cross of our Lord Jesus Christ. Yan sila niya, kanang mong Katoliko nga, kanang inyong cross na amang gi Kristo. Ang inyong Kristo, wa pa makanaog sa cross. Ang among cross, white Kristo, kay dugay na sila naog. Ay, brad, amo lang mong gisiguro nga, cross yun din ni Kristo, manang gibutangan na mo Kristo. Kay dito mo sa Kalbaryo, tulo mo cross dito, na cross ni Kristo, na cross sa kawatan o tulisan. Niya kanang imong cross, white Kristo, nagdaduda ko na sa tulisan, manang imo ba? Wala nga, ang atong cross, gibutangan ginato ni Kristo. Kay ang cross, nga way Kristo, walay kapuslanan. Kaya ang cross, ang Kristo nga wala gilansang sa cross, ang Hesus nga wala gilansang sa cross, dili na tinuod na Hesus. Basig ka to ng Hesus, nagabaybay nga mamaligaig tuba ang mga kaigsunan. Kanang imong Hesus, mamali na ilansang sa cross. So, ang tinuod nga Hesus, gilansang sa cross. Amen? Kung kanang imong Hesus, wala gilansang sa cross. Mura ka to ginang Hesus nga tagabaybay nga mamaligaig, bahal mga kaigsunan, mamaligaig tuba, kanang imong Hesus. Ang sa may kalainan sa atong Hesus o sa ilang Hesus, ang Hesus sa Katoliko kanunay giubanan sa mahal na Birhen Maria. Amen? Sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 11 mingon, o pagsulod nila sa dapit, ilang nakit-an ang batang Hesus ug ang iyang inahan na si Birhen Maria, ug sila mihapa ug misimba kaniya ug mikiablihan nilang ilang mga gasa ug mihalat sila kang Hesus, budlawan insinso ug mila. Sa unang pagsimba sa atong Ginoo, naa ang mahal na Birhen Maria. Amen? Sa in English pa, the first worship offered to Jesus, according to Matthew chapter 2 verse 11, Mama Mary was present in the first worship that was offered to our Lord Jesus Christ. Munang sa Katoliko, sa atong pagsimba, naagid ang mahal na Birhen Maria. Amen? O nangamuyo ako sa tanang mga santos ug sa mahal na Birhen Maria ug kaninyo igsuon, giapil ginato ang mahal na Birhen Maria. Kay sa unang pagsimba, klaro kay sa Biblia, in the first worship offered by the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 2 verse 11, biblically speaking, Mama Mary was present. Kung kanarong inyong pagsimba walay Maria, delikado na. Amen? Dito sa kasal sa Kana, o dihay kasal sa Kana, dito si Jesus, o dito sa kanyang inahan. Sa unang milagro, naghihimo ni Jesus, dito ang mahal na Birhen Maria, o mingon si Maria, kang Jesus wala na sila'y bino. Kung sayo kang pagduol kang Maria, ngano na mga tao dito man miduol kang Maria, wala man miduol kang Jesus, na sila man tungduhan nagkuyog. Na si Jesus, na si Maria, apan dito miduol ang mga tao kay Maria, og niingon wala na sila'y bino. Og si Maria miduol kang Jesus miingon, anak wala na sila'y bino. Usay tubag ni Jesus, unsa may akong dabot, wala pa niabot ang akong panahon. Sa in English pa, how does it affect to me? My time has not yet come. Grabe ang sulti sa Ginoo. Unya gitawag og ginagbabae si Mama Mary, woman, how does it affect to me? My time has not yet come. Pero si Birhen Maria nagpabiling mapaungsanon. Kay kung Pilipina pa to si Birhen Maria taga Hinunangan, musukol man to. Unsa to? Ha? Singka-singka ka, anak rata ka ha? But Mama Mary, in spite of the tone of Jesus' voice, Mama Mary remained humble in the presence of her son. The humility of the Blessed Virgin Mary is an excellent example sa tanang mga inahan din sa ingan, din sa Hinunangan.
Sa diyang wala masabti ni Birhen Maria ang mga pulong gigilitok sa iyang anak. Wala siya makigdebate, makigdiskusyon sa iyang anak. But Mama Mary remained silent and remained in the prayerful attitude. Kaya kung Bisaya pa ito nga babae si Birhen Maria, makiglalis man ito. O suba ang imong gisulti be? Tubag-tubag nakakarong dako na ka ha? Pagingon ni Jesus Christ, "Woman, how does it appear to me? My time has not yet come." Mama Mary remained silent and called to the servant and told to the servant, "Dung, buhatan ninyo unsay isulti sa akong anak." Wala gid siya magpadala siyang timper na namuwa si Birhen Maria kay gisingkahan siya siyang anak. Niadto siya sa mga ulipon, unsa gani iyang isulti, sundan ninyo. Nagbisaya po to si Birhen Maria, "Dong, sundan ninyo, padlungon niya akong anak magsingka-singka sa kuha ba?" Wala gid ni ingon ana si Mama Mary. "Dong, do whatever he tells you." Buhatan lang ninyo unsay iyang isulti. So Mama Mary's humility is beyond description. Munang mga babae, kanang inyong anak kung edad na sila 14, 15, lalaki o babae, usahay magtubag-tubag na labi nagma-inlove na sila. Kusog na kayo na mo tubag. Dili! Kay lisod kayo kung ma-inlove na ang babae, di ba? Pero biyaan na ganin na siyang uyab mo hilap yun na Mama, magmama na po na siya kung maibiyaan siyang uyab. Kay ang babae, emosyonal man. Dali kay muhilak ang babae. Gilak-gilak itong babae. Muna, ang inyo ganing anak magtubag-tubag, iampo lang. Kay tungod na silang gibati nga gugma. Kay kung mag-edad gani nag-14 pingos 20, kung maunay mahigugma, kusuking pitikan ang kasing-kasing anak yun. Muna'y pitik. Pag edad na 30 mo, kalma na ng pitik, makiksunod kung mo higog man na, ano na. Kalma na na. Pag edad na 60, lisod na mo pitik. O dili naman na paimnon o gridhos, dili na ginamupitik. Mana, kanang inyong anak nga naapas DC, magsapot-sapot, ay kung ma-inlove na sila, ang ilang una-una mapupos man dito. Manang kamo karong mga dalaga ulit tao, ayaw gyud mo padala sa inyong feeling. Because feeling is passing. Amen? Kanang imo karong gugma nga gibati nga naguros-uros, igkat senior citizen anang babae nga imong higugma, bugnaw pa na sa ayos mga igsuon. Utot na lay kusog kaya na inigagag. Sa uyab pa, pugnan-pugnan gyud ang utot. Pagka senior citizen na, buwan na na'y pugong-pugong. Mga igo yung maigo, di ba? Wala nga, pariyat ang Mama Mary, no? Nagaling mga panahon din nato masabtan ang ipangsulti sa atong anak, remain humble and prayerful. Amen? Palakpakan nato si Lord. So be like Mama Mary, the Blessed Virgin Mary, brothers and sisters. And another beauty of the Catholic Church, not only that the Catholic Church recognize the participation of the Blessed Virgin Mary in the plan of salvation, but the Catholic Church also is the only church that teaches to remember and pray for the dead. Katoliko rin ang nagtudlo nga dapat ang patay dadong Diyos simbahan. Nisunod man ang ubang mga denominasyon, pero Katoliko yun ang nagtudlo nga iampo ang patay.
Ang kadaghanan karong mga sikta, di na gyud iampo ang patay. Luoy oy. Igabot sa Nobyembre 1, Nobyembre 2, di na gyud sila moadto sa sementeryo. Patay na. Ano moadto mo sa sementeryo? Ang katoy taong ilang mga lula sa unang hoy tighatag og balon, di na gyud bisitahan kay nibalhin na mas dating daan sa kawan sa nibalhin na sa mga laing sikta. Di na gyud bisitahan. Na kung ako inyong lulo, nibalhin mo sa dating daan sa laing sikta, sakit kay na. Kaysa puwi pa ko ako'y tighatag ninyong balon. Na karon nibalhin mo sa laing sikta, di na mo bisita sa akong lubong. Nya gimingaw na biya kay ko ninyo. Pero di na gyud mo bisita. Ang akong desisyon, ako na lang mo bisita ninyo. Uniyang gabi, adto ko magpasalipod sa kortina. Pirti na kong hatag ninyong paon sa buhi pa ko. Nya karon ibalhin mo sa dating daan, di na mo bisita sa akong lubong. Nga gimingaw na ko ninyo. Muna nga, ang ako yung desisyon, kung di na mo bisita na ako na lang mo bisita ninyo. Uniyang gabi. So, the Catholic Church, the beauty is, we remember the memory of the dead. Kay para sa tuwa, patay sila sa lawas, apan nagpabilin silang buhi sa atong kasing-kasing. Amen? Palakpakan natin si Lord. Para nila patay na, walay kwinta, apan para ka natong mga Katoliko. Ang atong mga mahal sa kinabuhi, nga patay na sa lawas, apan nagpabilin silang buhi sa atong kasing-kasing. Sila ang mga bayani sa atong kasing-kasing. Dili ka na nang-convert na to sa mga bagong mga sikta. Dili na mo ibayani ang bayani, ang atong mga mahal sa kinabuhi, kay wala ta mainguni ni karon kung wala sila magsakripisyo sa atong kinabuhi. Patay man sila sa lawas, apan tako silang paghandumon, tako silang iampo ngadto sa amahan. Salamat Lord sa kinabuhi sa akong mga mahal sa kinabuhi. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. And the next beauty I discover is the beauty of the sacrament of anointing. Ang Katoliko lang ang adunay sakramento sa hapit na mamatay. Kay ako kay nahimo naman kong sa mga dili Katoliko na kong kaumang pastor, wala man ni sakramento of anointing kay sa 7 ka sakramento gitanggal na mo ang 5. Duha na lang ang sakramento na bili na mo, bunyag na lang o balaang panihapon. So ang 5, amo na nang gitanggal kay tungod sa kabrayat na mo sa mga bersikulo sa Biblia, gitanggal na mo ang 5. Duha na lang among sakramento, bunyag na lang og kasal. Muna, naami membro nga magtinga-tinga, amo na lang pasagdahan dito sa ospital. Mga din nga, Brad, ay lang nakahadlok Brad kay mamatay man gyud ka, sister. Ang magtinga-tinga ka dito sa ospital, magmisa, ay lang kahadlok sister kay mamatay man gyud ka. Pero ang Simbahang Katoliko, doon na siya sacrament of anointing. Ingon ang Catechism ka Catholic Church, the Church for the last time speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian and serves him for the last time the strengthening anointing. Manang purusan og lana ang agtang, and give him Christ in viaticum as nourishment of his journey. Nana sa Catechism, number 1020 sa Catechism. Ug hatagan siya sa lawas ni Kristo, ingon nga iyang balon sa iyang panaw, gikan nining kinabuhian ngadto sa puloy-anan nga walay katapusan. Muna hatagan siya sa ostiya, samtang naaka ang tao sa mga oras sa kamatayon, hatagan siya sa lawas ni Kristo, sumala sa Catechism, aron aduna siya balon sa iyang panaw, gikan nining kinabuhian ngadto sa puloy-anan nga walay katapusan.
O diya, og dili ka Katoliko, luoy kay ka, wa kay balon sa imong panang. May nagkadungan mo kamatay kang Katoliko, kay makapangayo ka sa iyang baon, di ba? O hatagan ka sa ustia, sa lawas ni Kristo, ingon na imong balon sa imong panaw, gikan nining kinabuhiya, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, kay ang lawas ni Kristo mauman ang pagkaon nga magdala ka nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Kanya may ingon sa katikisim, mo ingon ang pare o ang lead minister, mo ingon na may sumala sa katikisim, mo ingon ang pare, pauli na Kristohanong kalag gikan ni ining kinabuhian sa ngalan sa amahan nga nag-umol kanimo, sa ngalan sa anak nga nagpakamatay alang sa imong kaluwasan, sa ngalan sa Espiritu Santo nga gibukbuk kanimo. Pauli na Kristohanong kalag. Sugaton kaunta ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios ug sa tanang mga santos ug mga anghel sa langit. Imo untang ikay balag ang imong manunubos naong ug naong. Amen. Mamatay dayon mga igsoon. Di ba na maingon nga unsa ni Lula, oy, wa pamanggid na matay, magsigir man ingon, kuhaan ka ng, magsigir man kuhaan ka ng siga-siga ang mata. Pero tanawa, pag-abot sa pare, ilig-ingong gid sa pare, sugaton kaunta ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios ug sa tanang mga santos ug mga anghel sa langit. Ikadungog nila na kananaa bitaw sa ospital, mupiyong lang. Ang uban way sakramento ba nuwinting, dili mo piyong pagkamatay. Isa, Brad, piyong nga imong mata, Brad. Di mo piyong mo anak yun. Katong sa pastor po ko sa una, ingon ang asawa, Pastor, dali diri kay wala na lagi mag-vigil kay kuya nimo. Siya, ano di ante? Siya nga, ambot ang awa lang diri. Pagtanaw na ko to sa lungon, nagsigaw ng mata na kanang, hindi na kong kuyawa. Pagtanaw na ko ako mga membro, nagtanaw masakuha. Naku, Lord, tagai kong kaisog, Lord, nga di ko makadagan. Gisiplat-siplata ako ito ang patay, lurap king mata. Yang ako mga membro, burak ang ilang una-una, dagan ka nito sa pastor, dagan mong yun nila, no, ito ilang una-una. Kay balo ko, Lord, na kumudagan ko karon, kini mga sakit ang tuhod, hindi mo una pa rin madagan. Kani mga nagduka-duka din niya. Biyaan pa ilang mga bagya sa ilaw. Mga ito, nag-ampo ko sa Ginoo. Ninduta di simbang Katoliko, no? Ang simbang Katoliko lang ang adunay sacrament of the dying. Moto nga, ang katong akong murag kuya, anak ang nagdaoto siya mga duha ka tuig bago namatay. Kabalo mo ngano nga naingon ato siya kay siya matitig martilyo sa mga santos. Niya ang tanan na po ang mga kauban ni Papang Pastor na tigmartilyo mga santos. Gilaygay dugay kay mamatay. Pero daghang mga pastor nga buutan, kuhaon sa Ginoo di kanang mga pastor nga mga daot og kanang mga santos, dili man. Maayo man ilang kamatayon. Pero kana yung tigmartilyo mga santos, tanawa ang naong, di madruing ang naong dito sa lungon mga na. Daghang mga pastor nga buutan, pero kanang pastor nga magmuap og larawan, tanawa na ikamatay, ang naong di madruing dito sa lungon mga na. Pero ang kanang tao nga may gugmaan kay Mama Mary sa mga santos, kanang sige grosaryo,
Kuhaon sa Ginoo silang katigulangon, tanawang naong, peaceful kayo. Makita kayo naman sa luong. Kanan sige grosaryo, peaceful kayo nagnaong. Ang uban, marami po yung Ismael. So karon naarigid ninyo, kung magrosaryo mo, peaceful kayo inyong naong. Kung maabot man ang pagtawag sa Ginoo. Kung gusto mo nga, kadlukan mo naong dito sa kwan, ay mo pagrosaryo kayo nang mag-anak yun mo dito, di ba? So, nindot yung simbahang Katoliko, the only church that has a sacrament of anointing. So, human ako pag-adto sa Jerusalem, nakadto ko sa Vatican, desisyon ko nga magpabunyag. Nabunyagan ko sa Katoliko, October 4, 2007, ako ang pinakaunang pastor sa Pilipinas na na-convert sa Katoliko. Moda siya, pinakadako na kong grasya. Kay karon pwede naman naghanag yung pastor na convert. Pero nakaluyan ko sa Ginoo nga ako gi nag-una. Ako gi unang nistip. Karon sa tipong Pilipinas daghan kay namalig sa Katoliko. Kay nakuyawan man sila. Nga kung mamatay mga way sakramento pa na winting, ang inyong naong kuyaw kayo dito sa So, daghan ang namalig simbahang Katoliko karon. Dili lang sa Pilipinas, pati sa Amerika. Mo to pagkahimo na kong pastor, pagkahimo na kong Katoliko, piting lisuras kong kinabuhi ano, sa Katoliko pa ko. Daghan magay ko kwarta kay daghan magay ko kontak sa Amerika. Sipo ba ya? Ang kalainan ako karon nga Katoliko nako o sauna sa pastor pa ko, wala gid ko yung mga utang-utang. Karon makautang man ko kay kung magbiyahe ko mga igsuon, makuwangan ko pliti. Ang akong plane ticket nga bayronon ako sa kuang ticketing 60,000. Kay na ako'y grasya mo data ko. Ang akong kalainan karon sa pastor pa ko, wala gid ko'y utang. Karon Katoliko na ko daghan akong utang. Sa pastor pa ko, wala gid ko'y pasmo, pero karon pasmado na kay ko mga igsoon. Inigulit na ako dito sa Manila, magpabukal kog dukot kay ang pasmo. Mora ni kalainan, apan bisag karon pasmado na ko mga igsoon, nagpabiling kong nagbarong sa kamatuoran. Kay nakabalo man ko, mao kini ang inahan nga simbahan. Mag-unsa man tong wakay pasmo, pero ikay founder. Daghan tagag kwarta, pero igbalik sa Ginoo manupag ka. Hoy, yung anong imong ikay nagtukod pero karon imong giingon nga ako'y nagtukod ng imong simbahan. Ikay nagparehistro ana. Oh, di ba? So dako kay og tulubagon sa Ginoo. Bisag daghan ko kwarta, apan manubag ko sa Ginoo. Karon na ako'y mga utang-utang pero makabayad na maghapon ko mga igsuon. Kay mo, Lord, atong pag December, tuguti Lord nga makabayad ko sa akong mga utang sa ticketing sa di pa mo tapos ang 2023. Nabayaran gid ako tanan. Kada gyud in sa December, lagi ko'y grasya mapid na ko tanang utang sa tibok tuig. God will provide. Amen. Mo-provide gid ang Ginoo. Abi nimo Lord, kining akong pagkapasmo-pasmo tungod kay naiusahay madilid ang flight sa eroplano, dugay makatugpa niya pagtugpa sa Ninoy Aquino International Airport, dili pa dayon makapagawas kay daghan pa kay nangabot nga mga international flight, magpundo pa kadito tag usa ka oras. Nay mga panahon nga dili dayon maka-take off kay naghulak pa siyang oras, moabot og tag usa ka oras, tag duha ka oras dito sa runway. Sumunang niyo sila nga, karon sa Katoliko na ko, maayo kong barog, pero pasmado. Pero bisan pag pasmado mga igsoon, wala na ko ikaguol. Kay nga naman, amigo na nako si Virgin Maria ug ang mga santos. Sa una, kontra man ako sila. Pero karon maayo ram gyapon akong pasmo kay nakakatuon man ko og pabukal og dukot, ayo ram gyapon ang akong pasmo. Bisan pag international speaker ko, uli ko ugma sa Manila, na ako itok sa Manila. Ugma sa gabi.
Pagkasunod adlaw, sakay kong eroplano, nako itok sa Davao Archdiocese sa ilang 75 anniversary. I am one of the speaker. Mga igsoon, bisan pag international speaker na ako ang kategory, pero pasmo, apan malipayon, kay niya naman ta sa simbahan nagitukod sa atong Ginoo. Amen? Muna nga, hangtod ang akong papa, mudibatim gis papa, pamagtudi sa Biblia na si Maria inahan sa Dios. Mandili man sa may mong inahan sa Dios. Sa Isaiah 9:5 mingon, ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ang usa ka anak nga lalaki mataw, o ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Kinsay ngalan sa bata nga mataw? Dios nga makagagahom. O kung ang iyang ngalan, Dios nga makagagahom, kisa may iyang inahan si Maria, inahan sa Dios. Kay iyang gipanganak, Dios. Amen? Kung ang iyang gipanganak ni Birhen Maria na himong kapitan, inahan siya sa kapitan. Kay iyang gipanganak, Dios man, inahan sa Dios. Amen? Kung ang iyang gipanganak na himong pulis, inahan sa pulis. Kung ang iyang gipanganak na himong hold upper, inahan sa hold upper, mga igsoon. Karon kay iyang gipanganak, Dios man, Isaiah 9:5, kay gihatag ang usa ka anak nga lalaki, ang usa ka bata mataw, o iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag Dios nga magagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. Kung Dios ang migawas siyang taguangkan, nan inahan sa Dios. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Nganong imakulada man, nganong wala may sala, kay kung inahan siya sa Dios, ang Diyos ni puyo siyang taguangkan sulod sa siyang kabuan. Ang Diyos na amahan, mingon ang Catechism of the Catholic Church, the Church becomes even more aware. Catechism number 481, the Church becomes even more aware that Mary, full of grace, true God, was by the special grace of the Almighty God and by the merit of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved and immune the Blessed Virgin Mary from any stain of original sin. Pinaagi sa gahom sa Diyos na Amahan, si Birhen Maria, pinaagi siyang grasya ug sa iyang pagkagamhanan, ni preserba sa mahal nga Birhen Maria nga siya mabahiran sa tanang kasalanan aron ang iyang taguangkan mahimong puloy-anan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. So mao nga imakulada siya, dili siya mahimong inahan sa Dios kung siya adunay mga kasalanan. Unsaon man pagpuyo sa anak sa Dios sa iyang taguangkan kung si Birhen Maria adunay mga kasalanan, busa pinaagi sa grasya sa Dios nga amahan ug sa iyang gahom ug sa merit ni Kristo Jesus nga manluluwas sa kalibutan, ang atong mahal nga Birhen Maria gipreserbar, gi-immune sa tanang klase sa kasalanan aron ang iyang taguangkan mahimong puloy-anan sa manluluwas sa kalibutan. Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Ya karon namatay pa si Birhen Maria. Nitubag ang simbang Katoliko kay imakulada man siya. Gi-assume siya lawas ug kalag ngadto sa langit. Kay kinsa man diyang dapat mamatay. Ang naay mga sala ay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Roma 3:23. Nya kay si Birhen Maria imakulada wa may sala. Patyon di siya. So, gi-assume siya, pinaagi sa gahom sa atong Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. Sumala pa sa tradisyon dito sa Jerusalem, an Emperor Juvenal requested the Bishop of Jerusalem to tell the Emperor where is the body of the Blessed Virgin Mary, because Emperor Christian wants to possess the body of the Blessed Virgin Mary. Gusto nila kung sa iyong asawa nga ilahang hatagan o hindot nga lubnganan si Birhen Maria. Apan ang obispo sa Jerusalem, Saint Juvenal of Jerusalem, made it known to the emperor na sa diyang giablihan nila ang lubong ni Birhen Maria
wala na kinisulod. O diha sila na ituo, nisugot pagto ang lawas ni Birhen Maria, gidala ni Jesus ngadto sa iyang gingharian. Muna gitawag dormisyon. Gikan sa pulong nga dormitory, ipapahulay lang niya ang iyang inahan o iyang gidala ngadto sa iyang gingharian. Amen? Dormisyon from the word dormitory. Ipapahuway lang niya kay pag sumala pa sa tradisyon ni abot si Jesus siya, ma, dadon ta ka sa langit. Yan dito bang mas mamamiri nga, dili ko takos nga moadto sa langit kung dili moagi sa kamatayon. Dili ko takos. So dapat moagi gyud sa kamatayon niya. Kay dili man si Jesus makabalibad siyang inahan, iyang gipakatulog ang iyang inahan. Muna gitawag dormisyon. Sa diyang nakatulog si Birhen Maria, iyang gidala ngadto sa langit. Muna, si Birhen, sumala pa sa 8 Book of Miracles, chapter 10 and chapter 9. Sa diyang si Birhen Maria, anaa sa katigulangon. Ang mga apostolis, nagtigom sila. O niingon ang mga apostolis, mutungha gayon ang Ginoo. Kay ang iyang inahan, ania na sa kakapoy sa iyang lawas. Niya sumala pa sa Ricos tradisyon nag-ingon, and behold Jesus Christ stood up at their presence and received the body of his mother and commanded his angel to bring the body of his mother into paradise. Muna akong nabasa dito sa Jerusalem. Kaniya tumang ko. Katumbalay ni Birhen Maria sa Mount Zion. Niyang ubang mga pasok, pag uli na po sa Pilipinas, ila di kong gilibati. Sa iyong nang imo mga gipangsulti. Naku, pastor, kung saan ninyo pagkasabot nga, wala mo ato sa Jerusalem. Niyara mo dirisibo nag tuyok-tuyok. Niyagikan mo ko sa Jerusalem. May ana, para nga, masabtan ninyo akong nasabtan, at mo sa Jerusalem, ingon-ingon sa kapasok, niya ikaw yung mapliti. Sigong katawa kay pastor, dito magkasabag rin gikan mo ko sa Jerusalem. Niya ikaw, biya ka atong Jerusalem. Na may ka na kay kapliti. Niya, para masabtan niyo ako nasabtan, ato mo Jerusalem. Niya ikaw pliti. Ako, ano tagaan mo ko ninyong problema nga? Ako pag ato na ko Jerusalem, mo ko manghatag o problema sa mga tao. So naabot ko dito sa Mount Nebo, sa Mount Sinai, sa Jordan, mao nga nakasabot ko dito mga igsoon. Unya, nganong si Birhen Maria ray naman, ay sa Biblia, kung ang kultura sa mga Hudyo, kung ako ang hari, ang akong inahan mo iray na. Asa man na mabasa sa Biblia? Jeremias 13:18. Sultihi ang hari ug ang iyang inahan nga ray na. So sa kultura sa mga Hudyo, kung ako'y hari, ang akong inahan mo iray na. Amen? Karon kay Hudyo man si Jesus, pag-ingon ni sa anghel nga, mahimo manganak ka, ug ang imong anak nganlan nimo Jesus, ug mahimo siyang inila. Ug ihatag ni David ang iyang trono. Ngadto kaniya, ug maghari siya sa banay ni Jacob hangtod sa kanturan. Nakasabot si Birhen Maria ng iyang anak hari. Unya unsa may mahitabo niya, siray na. Mo bitan ingon si Birhen Maria, my spirit, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has mindful of me, the humble state of His servant. Behold, from now on, all generation will call me blessed. The mighty one has done great things for me. Holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him. He has shown his might by his arm and dispersed the arrogance of mind and heart. He has thrown down the rulers from their throne, but lifted up the lowly. Sabi ni Mama Miri, ang akong kasing-kasing nagakalipay sa Diyos na akong manluluwas. Kay siya na hinumdum ka nako ang iyang ubos na sulugon o tanawa sukad karon ang kanang kaliwatan magtawag ka na akong abulahan. Anong bulahan man si Birhen Maria? Kay siya'y irahan sa manluluwas sa kalibutan. Kung ikaw ay inahan sa mayor sa hinunangan, bulahan kay ka. Kaya ang imong anak, mayor sa hinunangan. Amen? Kung ikaw ang inahan ni Congressman Dudo, bulahan kay ka. Kay imong inahan, Congressman.
Kung ang imong anak mo'y gobernador sa Southern Leyte, grabe nimo kabulahan kay imong anak gobernador. Pero mas bulahan si Virgin Maria kay siya ang siya ang inahan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Masukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kung mapulahan, mga nagsigit ang rosaryo, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ang atong gingon mapulahan ka sa tanang babae, nakasulat sa Biblia, Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48. Niya, Katoliko gipunta na, nay, sige lagi kag pangadya ng bulahan ka sa babae nga tanan o bulahan usab ang bungas diyan mga sisos. Nay, asa din na sa Biblia ay ambot lang kay nangadji ra man ko ani dinhi. Wa sa di siya kabaya karong adlaw, di ba mangyom din pare nga mga igsoon kasampisa na to karon. Salamatan na to ang Ginoo kay pista karon ni San Athanasios. Nya kana si San Athanasios sa unang crisis sa simbahan sa tuig 325, dunay usa ka pari nga bright kaayo nga si Arios. Nagwali siya nga si Kristo dili parihag kinaiya sa amahan. Si Kristo dili eternal pareha sa amahan. The Son is not in what substance with the Father. The Son is not equal with the Father. The Son is not co-eternal with the Father. The Son is created, therefore He is not God. Ang pari nga nagwali si Arios taga Ehipto. Muna kay bright pa kay si Arios, nakumbinsi niya ang daghang mga pari. Niya si Athanasios nga usa ka diakono sa diyang nagtigom ang mga obispo dito sa siyudad sa Nisaya aron ilang dibatihan kung unsa gyud ang pagtuo sa simbahan, Dios ba si Kristo o tao si Kristo. Sulod sa kabuan nga debate, si Athanasios siya ang mibarog, mikontra ang Arios. Dito sa kabuan nga debate, ilang na purma ang credo nga Nicene Creed. Kanang atong i-memorize inig misa, I believe in one God, the Almighty, the creator of heaven and the earth, and all the things that is seen and unseen. I believe in Jesus Christ the Lord, the giver of life. I believe in Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Pinaagi kang Athanasios, na purma ang credo sa simbahan. Usa ka buwan na debate, sa dihang nagbuting na kinsay kurik siya ang kang Athanasios nga baruganan o kay Arios, ang mga obispo sa 314 ka bishop, 292 ka obispo ipabor kang Athanasios. 22 ka obispo ni pabor kay Arios, gikundin si Arios, ipapahawa sa Katolikong simbahan, kauban ang mga obispo nga nidapig sa iyahan. Mao nga ang pagtuo nga si Kristo Dios nga nagpakatao pinaagi sa brilwit ni Athanasios, ug atong gisilibrate karon ang kapistahan ni Athanasios na kung wala siya basin wala na ang simbahang Katoliko. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Napildi si Arios niya karong adlaw, gisaulog na to ang kapistahan ni Athanasios. Nga mga tana ang mga laing tinuan, nay, unsa man din na si Athanasios? Siya, mamista lang ta diris balay dong, kay pista man itong. Di yun, wag na ibawa, kaya ang kulang, kadagana itong kulang sa Katoliko, katikisim ang pagbasa sa history. Amen? Kaya kung mabasa lang ka og history, ligon gigay ka sa Katoliko. O pito na ako, pagbasa na ko sa history, mga igso, niligon gina ako mga Katoliko. Kaya nakita ang gina ko Katoliko mo yun. Sukad sa unahan to karon. Nabi siya, ang Katoliko di man mabasa sa Biblia. Na magunsa man ang imong reliyon, mabasa sa Biblia, ni ikaw rin nagtukod. Ang pulong Katoliko, universal, malukpanon nga pagtuo sa tibok kalibutan. Universal Church. Muna ang atong pagtuo. Matabi ninyo mga igsoon, sa sige na mo siring ni Papa, ang akong Papa sa edad na 81 o 82 akong mama, nakadesisyon magpabunyag sa simbahang Katoliko.
Gibunyagan taon sila, matiguang na kayo. Kauban nga akong mga igsuon na pastora sa Cebu. Unya, obispo ang nagbunyag sila, kay giabsolusyon sila, kay tagpila man kasako nga mga santos ang ilang gitong martilyo. Mutong dili sila maabsob sa pare. Obispo yun ang mag-absob. Unya, dayon, gibunyagan sila, nagkumpisal sila, gibunyagan, gikumpirmahan, pagkahuman, nag-Eucharistia, pagkahuman, gikasal. 5 ka sakramento ilang nadawat sa usa ka adlaw. So grabe ang blessing sa ginikanan. Hangtod kaming tibok pamilya sa Cebu, nangahimo naming Katoliko. Apan, daghang gyapon kaimig mga pastor na amigo, kay lagi, gikan man mi sa Protestante. Mato ang mga pastor sa among balay, amo gyapon pakanon, dili na mo kuliton, pakanon lang. Namay rin pastor nga, Katoliko, nanalagi kay cross pastor siya, una na ko'y cross pastor, dili ni mga wayo pastor. Gawas ang mga tanang pastor, mutuo na di ka Birhen Maria. Sa mutuo na ka kay, mutuo maganita kay Judas, kay Birhen Maria pa ba? So ano hininay imong tubag, pero na punto, amen? So karon, ngano nga si Birhen Maria ato mang yung girespeto. Kay kung isalikway na to ang inahan, dili malipay si Jesus. Muna sa simbahang Katoliko ni tudlo kita nga dili isalikway si Birhen Maria. Kay kung imo siyang isalikway, dili malipay atong Ginoo. Ya kung kanang imong Hesus walay Maria, dili na tinuod na Hesus. Kay ang tinuod na Hesus mga igsuon, kauban si Birhen Maria. Dito sa Kana, kauban sila ni Jesus. Dito sa krus, dito gihapon si Birhen Maria. Sa tiilan sa krus, giubanan niyang iyang anak. Sa tanang mga lakaw ni Jesus, naagyod si Mama Mary. Amen? Nya karon kanang imong Hesus walay Mama Mary. Basig ka to ng Hesus nga taga Naga sa Cebu nga na maligyan mga baktin dito mga igsoon, na maligyan mga pulburon. Ang tinuod na Hesus is always accompanied by His mother. Amen? Muna tinuod, kung ang imong Hesus walay Mama Mary, that is a dangerous Jesus. Because the real Jesus is always accompanied by the Blessed Virgin Mary. So karon, mo na-organize mi sa tanang convert sa Tibok Pilipinas, ako ang president. Kay ulitaw man ko, wala pa man ko na minyo mga igsoon, mo na makabiyahe ko ugma adto na Pugos Manila. Kay kung na ako'y mga anak, dili ko makabiyahe ingon ani. Muna ako, desisyon na lang yun ko nga, dili na lang yun magminyo. Aron akong mabuhos akong panahon sa buluhaton sa Ginoo. Daghan ta kay magpadungog-dungog, pero ako na lang gibungol-bungulan mga igsoon. Gibungol-bungulan na lang ako ang magpadungog-dungog. Kay kung imong entertainon, maguba ang ministry. Kay kini ra ba mga babae nga idaran, kining babae nga wa gyud kaagi uyab-uyab, kung maunay mahigugma, silusa kay na mga igsoon. Muna sa mga babae, kuhaan ninyo ng silos-silos, kay dili na makahatag og kaayuan sa inyong relasyon. Amen? Ang uban wa man mutingon. Dili na makahatag og kaayuan. Dapat na kay 100% trust sa imong bana. Kung mahalin mo siya, na kay pagsalig, dili kay magsikag monitor niya. Amen? Nga ikaw sa pana ay pasigsilos sa imong asawa. Dapat na kay 100% ka pagsalig. Amen? So mana nga karong kagabion kami ako ang mga igsoon, mga minyo man, pero ako igsoon karon tuwa sa Mountain Province, kauban siyang bana tuwa sa Nueva Vizcaya, naghatag sila mga to karong adlaw. Akong papa tuwa sa Cagayan, ang akong usa ka igsoon naa sa Surigao, ang usa naa sa Cebu. Ang usa tuwa sa Oroquita. Sige mi ikot-ikot sa Tibok Pilipinas para magpaambit sa among nadiskubrihan ng mga kamatuoran sa simbahang Katoliko. Nga moingon mi nga bisan tuod mga buutan ang mga dili Katoliko, apan maingon kami nga dinhigit kami magpabilin sa simbahang Katoliko. Kay mao man ni ang inahan na simbahan ng iyang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Amen?
Mao nga, mayon ko nga, Lord, kung kuhaon mo ko nimo, dirigi ko simbahang Katoliko. Ano man, kay sugaton ka ni Birhen Maria. Nakaingon ko, kung namatay ko sa una, sa bunagin pa ko, kato nagtukod ako kakong sikta, delikado ka ito kay, dili maging musugat si Birhen Maria kay, ako magipang martilyo ang iyang mga larawan. Kanya nakampo ko nga, Lord, sugaton ba ka ko ni Maria, Lord, kung mamatay na ko, ningon man ang Ginoo, dili siya musugat, kay nahiubos siya, kay imong gipang martilyo ang iyang mga larawan. Nakampo ko balik, umo na Lord, kinsa man day musugat na ako, mamatay ko. Ditubag man ang Ginoo, si Judas ang musugat nimo, ikamatay nimo. Moto dito na ako nakita nga nindot kayo nga sugaton ta sa inahan sa atong manluwas. Amen. So nini kagabiyo karon, dili man ako mataas ang akong mga pakigpulong, kay ugma mosayo man kong biya dinhi sa ingan sa alas 5 ang oras sa kabuntagon. Busa kamo karon makatulog mo pag-ayo hangtod sa alas 6, ako mumata na ko pag alas 4. Kaya lang alam man mo biya mig alas 5, mumata sa kog alas 5, di ba? So, ang ako ang pagpauli sa Manila kay naa na po ko'y mga talk dito. Gikan ko sa Cebu kay naa ko'y mga dialog sa mga Katoliko nga namalhin sa laing tinuhuan. Luoy taon kayo kay katon dito ko atong sa kagrupo gitulisok-tulisok og ayo. Pastor ka? Nya nagkatoliko ka? Di ko mo to nga pastor ka. Kung pastor ka, di ka makatoliko. Ana, gikasabaan ko. Wala ka gihay sa, wala Holy Spirit ni giya nimo. Kay nga nang nakatoliko ka, yan gihinay ko ito ba nga, mo bitaw na katoliko ko, pastor, kay igiyahan ko sa Holy Spirit, Saba! Saba! Ni ana ang pastor. Kay katong mga pastora, mga kuan man to sila, mga conservative, dili man to sila pareha din evangelical, UCCP nga, mga open-minded. Kaya mga bagong sikta ba, isog kayo na. Amen? So, ako yung na-overcome, ang istorya mi, hantod nga, nasa pa isa ka grupo nga, ang pastor, very accommodating. Gusto mi mahibalo sa mga hinungdan. So, nasa yung mga grupo nga, very conservative. So, akong kinabuhi ay, gi-offer na ko sa Ginoo, para nga, makadala pa mga kalagbalik sa atong Ginoo. So, muna mag-ampo ta karon nga, Lord, ampingi ang imong sipahan, ampingi mi dinhi sa ingan, nga unta pinaagi ka namo, daghan pang mahibalik sa inahan nga simbahan. Amen. O sa ato karong pagtapos, ato karong muadto kita sa atong pagpamalandong, samtang iampo ko kamo, as I pray for you, nga iblis mo sa Ginoo, tagaan mo sa Ginoo, taas nga kinabuhi. Amen. Di ko kasiguro kung makabalik pa ba ko din sa ingan, pero ang ako mga pag-ampo, magpabili din kaninyo, na tagaan mo sa Ginoo, maing panglawas, taas nga kinabuhi, aron makaalagad pa mo din sa Ginoo. Amen? Lord, tagay sila og edad nga maabot og tag 100 para ila pang maklaim ang benefit sa gobyerno. Bisag dili na ko nila babahinan, pero ang importante makapaambit sa mga silingan. Amen. Na isa katiguang namatay kuting hilak sa mga anak, kay mo 100 naman ta siya pagkasunod adlaw. Nangilak ang mga anak, nay ingon ang tiguang nga ay mo kabalaka anak nga ang katong kinabuhi matapos gyud mamatay gyud ta, ay mo paghilak siya. Nakahilak gid minay kay ugma maklaim naman ng tanatong 100,000 na niya namatay magkakaroon. So ani karong orasa atong iampo ang Ginoo, maluoy kanato. Gikan man ko naghatag og tok sa Brunei, nindot kay ang Brunei ang edukasyon gastos gobyerno, ang hospitalisasyon gastos gobyerno. Pag adto mo sa ospital, provide ta ng tamban. Dinitaon sa Pilipinas, luoy kay mga pobre. Dili ka madawat o wa kay idawang nga tag 15,000, 10,000. Moton pag adto ko sa Brunei pag ganito niya, pag edad nila og 18 years old, tagaan sa gobyerno sakyanan 4 wheels. Pag edad pa sa citizen ka 18 years old, naday kay 4 wheels. Ang gobyerno mo pag yung mangitag trabaho.
Muto nakaana ko hinduta po diri sa Brunei, oy. Lord, may itang mapareha na ang Pilipinas. Kung wa kay balay, ang gobyerno mo'y magpahimo og balay. Kung wa kay appliances, tagaan kag appliances. Pag ato na ko sa bandar, sa kapital sa Brunei, wa gi naglakaw. Ningon akong kauban, Badanoy, basta na yung maglakaw dili sa Brunei, dili na taga Brunei. Mga Pilipino na. So, muna mo yung tanga, Lord, mapareha pero ta among nasod sa Brunei. Pag ato ni mo sa hospital, wa kay problema. Unya karon daghang kay tag mga harassment, sinanay gahapon nadala sa hospital. Ngano man kay basta gani ang yawa dili siya malipay sa activities, lihok na siya, mo disturb na siya. So daghang kay mga disturbance. Pero napasalamat sa Ginoo nga karon successful ang atong activities. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. So sa atong pagtapos karon, samtang magampo ako sa Ginoo para kaninyong tanan, atong ipiyong atong mga mata ug atong ablihan atong mga kamot sama sa usa ka makilimos nga mangayo sa Dios sa atong gipangayo. Nga ayuhon katunay mga balatian, ayuhon kamo sa Ginoo. Kana bitong sanaing mga balatian karon, inigkaon niyo sa ostiya. Sultiin din si Lord nga, Lord, ayuha ko Lord. Tuguti Lord ang imong lawas ug dugo, mutuhop sa akong mga kaugatan. Ug ihatag ka na ko ang kumplitong kaayuhan. Balik-balikan ang ginakadamisa. Maayo gyud ka. Kay mao na akong gibuhat, naman ko'y sakit nga pagkakatoliko na nako, gibira sipa din ko siyawa. Magkratsis sa taon ko, ikatulo na kong tuig pagkakatoliko, magkratsis na ko mga igsuon. Ikalimang tuig, mag-wheelchair na gyud. Ningon na ako mga classmates sa Bible School, nagabaan na gyud siya. Inikati na kong misa, hila ko dito, Lord, kay mag-wheelchair naman ko, ayuha ko Lord. Giayo ko sa Ginoo. Karon totally healed, nakatindog sa inyong atubangan. Dili lang ko musulti yun sa akong sakit. Basta naagian akong mag-crutches o mag-wheelchair. Katoliko na ko, nakabalo ko nga, lihok to ni Satanas, kay nganong nagpa-convert ko sa Katoliko. Yung mga boyfriend, sultian ni mo si Lord. Tagay ko buutan nga lalaki, Lord, na mahigugman ako hangtod sa kanturan. Kung niya man siya din ni Lord, abrihi ang iyang mata. Ayaw tuguti, Lord, nga maabrihan ang iyang mata, senior citizen na siya. Nga kung ikaw, lalaki ka, nangangita kag girlfriend, ang iyo ang Ginoo. Ikaon mo sa lawas sa Ginoo. Sulti siya, Lord, tagay ko babae na buutan. Amen. Nakabalong respeto nako, dili ko singgit-singgitan. No? Kaya makunsa ba ng siksi, gwapa, niya isinggit siya, ay! Tagay ko babae, Lord, na buutan. Amen? Kunya, kung wala kay kwarta, inikaw ni mo sa lawas sa Ginoo, hagaw-hawi si Lord. Lord, tagay ko kwarta. Nakadugay ni mo na pangayo, kaya naam na sa Matthew City, pangayo. Mura man nagmutubag ang Ginoo. May din ka. 3 million. Kung mangayo ka ni kagdako-dako, ayaw gyud kusga. Kay makadungog ng nasa mong tupad, reklamo man na. Bisyuso ni bayana. Asam siya mamunit ng 2 million yung gipangayo. Dapat ikaw ra gyud o ang Ginoo ang nakahibalo. Amen? Balik-balikan lang gina. Inikadto ni mas Blessed Sacrament. Mangayo na po ka dito. Masing mo sa Ginoo nga, pangayo lang yun mo. Hatagan lang yun mo. Matthew City. O ang inyong anak mangayo og isda, tagaan ba ni mong bitin? Iyon ang Ginoo. O ang inyong anak mangayo og tinapay, tagaan ba ni mong bato? Dili kayon. Kung kamong mangayo tanong amahan, kay balong mo hatag o mga butang sa inyong mga anak. Unsa pa man ang inyong amahan nga tuwa sa langit, ihatag gayon niya ang inyong gipangayo kaniya. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Kung ikaw amahan,
Mangayo ang imong anak og isda, tagaan ba nimo bitin? Dili. Kung mangayog tinapay, tagaan ba nimo pato? Dili. Kung kamong mga yutanong amahan, dini sa ingan o sa inunangan, kabalong mo una og lamayong butang sa inyo mga anak, isa pa man ang inyong amahan, matuwa sa langit. Ihatag gayon niya ang inyong ipangayon. Balik-balik lagi ka pangayo. Ni brother no, anong wa man ka naminyo? Wala man ko mangayo. So aning orasa karon atong tiyungon atong mga mata sa pag-ampo. Brother Leo, as we pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ginoong Dios sa among pagtapos nining mao nga panagkatigon, nagpasalamat kami sa gift of conversion sa tibuok Pilipinas karon, ug nag-ampo kami nga hiusahon nimo kami diha sa usa ka panon. Ang among mga kaigsunan nga dili Katoliko, among giampo maabot ang panan magkayusa kami diha sa imong gugma. Dini sa ingan magpuyo kaming malinawon. Tagaan nimo kami og espiritu sa paghigugma. Tagaan nimo kami Ginoo og kasing-kasing nga mosabot. Salamat Lord sa imong pag-usab sa akong kinabuhi. Nagikan sa usa ka pastor, wala magplano na mahimong Katoliko. Kauban sa akong maginikanan, apan karon Lord, adiha kami sa imong simbahan. Ang butang nga wala na mo giplano, nga mahitabo sa among kinabuhi. Mahitabo sa among kinabuhi, kay kami nagtuo, nga imo kining plano Ginoo, nga makapauli kami sa inahan nga simbahan. Salamat Lord. Aniadtong mga panahon na among gipang martilyo ang imong mga larawan, among gipang sunok ang inunangan, akong giampo Lord, nga tagaan nimo sila lunlay, imong ayuhon kadto adunay mga talatian, pinagi sa gahom sa imong espiritu. Tuguti Lord, nga motuhog ang imong presensya, o maghatag kanila og kumplitong kaayuhan pinagi sa imong gahom, aron kami makaalagad diha kanimo. Salamat Lord sa imong panagiusa nga nahitabo karon sa kapistahan sa Santa Cruz, sa balaan nga cross. Imo kaming gihiusa aron makapamalandong, makahinuklog sa kabililhon, sa pagtuong Katoliko, sa pagmahal sa makaigsunan namong dili mga Katoliko, hangtod mahingpit kami diha sa kahiusahan. Sumala sa imong gitinguha, mingon ka sa John chapter 13 verse 16, ako adunay mga karniro nga wala pa nining turila, maabot ang mga panahon nga pagatawgon ko sila ug sila maminaw sa akong tingog, ug mausa na lang unya ang panon, ug mausa na lang usab ang magbalantay. Salamat Lord nining kagabiyon, kinamong gipangayo pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Walk by the cross,